guys? So, walang tigil yung ulan. Dito tayo sa Pasig. Pupunta tayo ng heart center kasi try natin na gawa ng paraan para may labas na ng hospital si Papa today. Let's go! And yes guys, tama po yung narinig nyo. And yun nga yung dahilan kung bakit almost 1 week na tayong hindi nagbubukas kay Parini at almost 1 month na hata tayong hindi nakikita sa mobs. Yun nga ay dahil may biglang operasyon na kailangan gawin kay Papa. Guys, edso na tayo. Tumigil ang ulan. Pero konti na lang. Heart center na tayo. And finally nga guys, nakarating na din tayo ng Philippine Heart Center kahit walang tigil yung ulan ngayong araw na to. At eto na, bababa na muna tayo para mag-asikaso. Thank you Lord, nakarating ng safe dito sa Heart Center kahit maulan. Punta lang natin si Papa dun sa ward niya. Bawal na mag-cellphone sa loob. Update na lang natin. Let's go! And mag-start na nga tayo mag-asikaso para sa bills and requirements para nga ma-discharge na natin si Papa today. And hopefully nga ay umabot tayo kasi madami nga cut-off yung hinahabol natin. At nga lang guys, medyo hindi umayon sa atin yung mga pangyayari ngayong araw kaya hindi natin na-discharge si Papa. Pero sabi nga nila, may better na plano pa si God kung bakit hindi natin siya na-discharge ngayon. Kaya ang gagawin na nga namin ni ate ngayon ay uuwi muna at babalik ulit bukas ng umaga para ayusin yung mga dapat ayusin at finally nga sana ay ma-discharge na natin si Papa. What's up guys? So it's 1 AM na and kakabalik lang natin dito kailangan natin sa Pasig. Tapos medyo hindi tayo sinuwerte kanina sa mga cut-off sa hospital kaya hindi natin na-discharge si Papa. Bukas try ulit natin. Balik tayo ng 7 AM sa Heart Center. Then praying claiming na ma-discharge na natin bukas si Papa. Ano ba yan? Good night muna. Let's go! Ito yun na nga guys, day 2 na ng pagtatry natin na ma-discharge nga si Papa sa hospital. At syempre, another day, another tambay. Pero ibang tambay muna yung gagawin natin kasi nga gagawin na natin yung lahat ng paraan para nga mailabas na si Papa sa hospital today. At tulad nga na sinabi ko last night guys, naniniwala ako na may mas magandang plano si God kung bakit hindi natin na-discharge si Papa kahapon. At syempre, wala tayong gagawin kundi mag-surrender lang at maniwala sa Kanya kasi alam natin na si God lang yung may alam ng lahat na best para sa atin. At ayun na nga guys, nangyari na nga yung pinagpipray natin dahil habang papunta nga tayo ng heart center ay merong isang text tayo natanggap at sobrang laking tulong nito para nga makaraos at mabayaran natin yung kailangan nating bayarang bills dito sa hospital. At sumakto nga din na pagpasok natin dito sa loob ng hospital ay meron palang mas na nangyayari kaya umatan muna tayo at magpasalamat sa blessing na tanggap natin. What's up guys? So, dito tayo sa parking ni Heart Center ngayon and thank you Lord. Di-discharge na natin si Papa. Ito na siya. Approved discharge, Philippine Heart Center and hanggang ngayon hindi ko alam kung paano namin na-kompleto yung kailangan namin pera pampa-angioplasty ni Papa kasi umabot siya ng almost 1 million. Kaya sobrang thankful ako sa lahat ng tumulong sa amin. Kilala niya ng Sinoyo. And update ko kayo. Sundoy lang natin si Papa sa payward niya. Let's go! And finally nga guys, thank you Lord. Nailabas na natin si Papa sa hospital. At simula nga na nangyari ito noong November. Bukod sa mga taong tumutulong sa amin, ay isa lang din ang pinagpapasalamat ko. Walang iba kundi nung narinig ko si Papa na sinabi niyang natutunan niya ulit magdasal at lumapit kay Lord dahil sa nangyari sa kanya. At maging sa comments nga niya sa Facebook ay nakikita ko na to kaya thank you so much Jesus kasi muli mo pinatunayan na never mo kaming papabayaan. At syempre sa mga taong walang sawang tumulong sa amin maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.